Mga fans at mga MCs na dismaya kay Saito. Katana binantaan na ni Saint Ice at Lanceta, Pistol at EJ Power nagkamali sa prediksyon. So tara. Tapos na nga ang Universikulo 13 at napakasolid nga ng bawat laban mula sa ibaba papunta sa isabuhay matchups. Pero tila na dismaya ang mga MCs at mga fans na maglaban na main event na Saito vs Manda Baliw. Napapost nga dito si Benji Reala na sinayang daw ni Saito ang paghahanda ni Manda Baliw. Napakomment nga din dito si Boss Toyo na nandun din mismo sa event na yun. May mga nabasa pa tayong mga comment na unti-unti daw naglalabasan ng mga tao pag round ni Saito. Sa kabilang balita naman, nakuha nga ni Saint Ice at Katana ang panalo sa kanilang mga laban. Kaya sila na maghaharap sa semifinals ng isabuhay at binantaan na nga ni Saint Ice si Katana na hindi daw siya uubra kay Sub-Zero. Gusto ko lang mag-block kay Katana at Carlito kasi walang talab yung kay Tani ni Scorpio no fans ni Katana pag natapat na kay Sub-Zero. At sa huling balita, tila nagkamali nga na prediksyon si Lanceta, EJ Power at Pistolero dahil si Saki ang pinili ng manalo sa naging laban nga nito kay Saint Ice. Bagamat nagkamali sila ng pagpili, still hindi sila pinaiya ni Saki dahil sa dikit na laban na umantong sa 4-3 ang naging resulta. Saki versus Saint Ice. Kung usapang technical, pareha silang technical pero magkaiba din at the same time. Si Saint Ice yung tipo ng technical na battle rapper na ma-wordplay, ma-metaphor, malaro. Kumbaga minsan may mga linya siya na nagland na delay bago magland para siya nakarinig dahil nga sa sobrang malaro niya. Habang si Saki naman technical rhymer at the same time may mga technical din sa sulat niya pero technical si Saki pero at the same time straight to the point. Kumbaga balance yung pagiging ganun ni Saki. So magkaibang flavor tong dalawa na to. Kung usapang impact ng sulat, masasabi ko na mas makati magsulat si Saki kaysa kay Saint Ice. Kung usapang delivery, masasabi ko rin na lamang si Saki kay Saint Ice kasi mas nanunuot mag-deliver si Saki ng mga linya kumpara kay Saint Ice. Freestyle. May freestyle din si Saint Ice. Nakapanood ako ng freestyle na pakulo ni Saint Ice sa battle pero meron din ganun si Saki. So pareha silang tingin ko may rebuttal game din sa battle na to. Yeah. Pero overall kung papipiliin ako, masasabi ko na kay Saki ako sa battle na to. Mas gusto ko siya sumulat. Para sa akin mas nanunuot yung sulat niya at magaling din siyang sumilip ng anggulo. Naglalaro din siya. Hindi kasing katulad kung paano maglaro si Saint Ice na mga linya. Pero ang kaibahan kasi si Saki kapag naglaro siya, nag-attempt siya ng metaphor, wordplay o kung ano man, lagi pa rin yung naglaland sa isang magandang punchline at the same time hindi nawawala yung katawan nun. Kung saan ang galing yon, kung saan nag-ugat yung punchline na yon, malinaw na malinaw sa atin lahat bago pa lumanding yung pinaka-punchline. Yon. So sa battle na to, Saki versus Saint Ice, kay Saki ako dito. Build up siya after niya talunin si Jonas. Iba na. Meron na siyang parang ano yan, ang isa buhay agawan ng ano yan, ng spotlight. Kunyari, spotlight ko ganito lang kalaki, spotlight mo ganito lang kalaki. Kakainin ko yan para spotlight ko maging ganito. Madagdagan. Ngayon pag pansinin mo si Beatroom, yes, kilala na siya nung time nila. Pero hindi ganun. Nung sumali siya sa isa buhay pare. Alam mo yung kinagkakain niya lahat, putang inang yan. Nagkaroon siya ng spot na parang kabatch natin siya, parang ganun. So, ganun yung nangyayari ngayon kay Saint Ice. Feeling ko
Well, dahil kay Vitrum, para sa akin ngayon nagkaroon na yung yung parang rookie effect. Rookie effect look Underdog at the effect. line. Hindi ba ganun? Hindi lang underdog rookie. Kasi bago pa lang sila, di ba? Parang hindi na sobrang bago, parang Mas gusto malapit na silang sila sa- pakinggan dahil bago sila. hindi lang, di ba? Parang parang shit, paano ba? Di ba, Vitrum? Tiga mo ngayon natitirang lineup. Ban, Katana, Saint Ice. Mhm. Saint Ice kahit matagal na puta, baguhin mo kasi Saint Ice na siya Hindi na siya And matagal siyang hindi So, nakita. so nakita mo yung parang pattern pare. Mhm. Nagkakaroon ng Kumbaga yung rookie kasi pare, kaya nga sila nakapasok sa flip top, malakas na sila. Aha. Pero this time parang yung mas tinitignan na nga ng tao yung mga bago ngayon dahil yung mga older batch puta ayaw na mag-step up din. Alam mo yun? Parang, Mhm. ganito style ko di man. Parang tangin lang yan. Dami Kumbaga kong busog pwedeng na gawin. sila. Ayaw na nilang kumain. Isa sa factor na nakita ko pagdating, kung ganun yung sa katayuan ni Saint Ice, ang pinamagandang paglalarawan sa kanya, interesting. Oo, yun. Mhm. Tsaka, ang dami niyang ways na pwede tayong gulatin, pare. Yun nga, parang pwede siyang Yun na lang. experiment bigla, Oo. di ba? Ayaw mag-expect ng too much, pero ayun nga, nilatag baka. lang natin Mhm. sa table. So, kanino ka dyan, pare? Ako, doon ako sa mas may kakayahang manakit ng damdamin. Mhm. Feeling ko kayang makahanap lang si Zaki ng butas na pwede niyang, alam mo yun, parang mahanap niya lang yung weak point ni Saint Ice tas doon niya tadtarin ng Armalite. Alam mo yun? Feeling ko makukuha niya to. Pero hindi ko nakikitang mababadibag niya si Saint Ice dahil una sa lahat natatanggap na siya ng tao, si Saint Ice. Pwede maging ito yung mag-aaway yung mga fans. Magiging mag-aaway yan, pare. pero 4-3 nakikita siguro. ko rin nakikita ko rin kung magiging aggressive tong battle na to. Hindi lang tumaangas. Pa rin to. Yung comedy nila magiging on point kung ganun sila parehas. Pare, yung bigla yung papatoy ng unan si Saint Ice. Matulog ka dyan! Inanda ko na higaan mo bago ito. Pero yun, I'll say 4-3 for Zaki. Ako. Zaki. Si pare ko kay Saint Ice. Tama naman Paparlayan ko lang siya. Paparlayan. Parley. Gusto ko rin tumaya kay paring Saint Ice pero sa pagkakataon na to ay gumana ang pakikisama. 4-3